This combo mga kabeshiwak is dangerously good. Hi mga kabeshiwak, magaganda na katulad ko. Char! So gusto nyo ba ng fresh from the oven at sobrang bango na tinapay? Kaya ngayon, gumawa pala ako ng pinakamalambot na homemade bread na may rich and creamy custard at sweet, juicy apple sa ibabaw. At alam nyo ba mga kabeshiwak, bawat kagat ay super fluffy, creamy at punong-puno ng homemade goodness. Kaya samahan nyo ako habang ginagawa natin itong bakery style treat sa bahay. Maniwala kayo, ito yung bread na paulit-ulit nyong hahanap-hanapin. Charot! So ano pang hinihintay nyo? Tara, mag-bake na tayo. So dito sa ating bowl mga kabeshiwak, pinagsama-sama ko lang yung ating bread flour, sugar, asin, instant yeast, tapos egg, and then yung warm milk natin. Yung ating butter is mamaya na natin yung ilalagay kapag ininid na natin. So ngayon naman mga kabeshiwak, nilagay ko na yung ating butter dyan. So at first mga kabeshi, kung napapansin nyo yung ating dough is super sticky tapos mahirap siyang inid. That's normal. So inid lang natin ito mga kabeshiwak until dough becomes smooth, elastic, slightly tacky but not dripping sticky. Tapos mga kabeshiwak, avoid adding too much extra flour so the bread stays soft and fluffy. So, para malaman kung tama na yung pag-knead ng ating dough mga kabeshiwak, ginagawa ko ang window pane test. Kumuha lang ako ng maliit na piraso ng dough tapos dahan-dahan ko itong in-stretch. So, kapag hindi na ito agad napupunit, ibig sabihin okay na po yung ating dough. So, after kneading mga kabeshiwak, ay napahinga ko ang ating dough hanggang dumoble ang kanyang size, mga at least hanggang 1 oras or 1.5 oras, depende sa init o lamig ng lugar. So, nilalagyan ko ng konting oil ang bowl para hindi matuyo ang dough habang nagra-rise siya. At tinakpan ko ito para ma-maintain ang moisture at maayos ang pagka-alsa. Ganon. Habang hinihintay nating mag-rise ang ating dough, let's make our caramelized apples. Hiniwa ko lang ang apples natin at nilagay ko sa kaldero. Then, nilagyan natin ng asukal, cinnamon, konting asin at lemon juice. Haluin lang ito ng haluin hanggang lumambot at mag-caramelize. Tapos kapag soft na ang ating mansanas, patayin ang apoy. Then, saka natin ilagay ang cornstarch. Haluin lang ito hanggang lumapot at maging glossy yung sauce. Perfect na perfect for our filling. Ganon. So, after 1 hour mga kabeshiwak, look at our dough. Perfectly doubled in size. So, i-punch down lang natin ito para mawala ang hangin. Tapos, i-portion natin ito at bawat isa or bawat piraso ay nasa 85 grams ang kanyang timbang. So, ngayon naman isi-shift natin ito isa-isa ng pabilog. Din ilagay natin sa ating baking tray. Takpan at i-rise ulit natin for mga at least 35 to 40 minutes or hanggang maging sobrang puffy and fluffy. Ganon. OMG mga kabeshi, konting hintay na lang. Papunta na tayo sa soft at bakery style perfection. Ganon. Tapos, ngayon naman mga kabeshiwak is gagawa tayo ng custard. Kailangan natin dito ng gatas. So, ang gagawin ko dito sa gatas is papainitin ko ito sa ating microwave mga at least 45 minutes. Ganon. Tapos, kailangan din natin dito ng egg yolk. Tapos, asukal, tapos cornstarch, and then paghahalu-haluin lang natin ito, tapos dahan-dahan lang natin ilagay yung ating maligamgam na gatas. Then, slowly pour everything back into the pot. Dapat mahina lang po yung ating apoy dito, tapos lutuin natin ito hanggang lumapot. Tapos mga kabeshiwak, dapat tuloy-tuloy lang yung ating paghalo dito. Once na malapot at creamy na yung texture, okay na yun mga kabeshi. Tapos, palamigin lang natin ito. Hayaan muna nating lumamig ito sa room temperature, saka ilagay natin sa ref. Habang lumalamig ito, lalo po itong titigas at magiging stable. Sa madaling sabi, gumagawa tayo ng makinis at creamy na custard filling sa pamamagitan ng maingat na pagluluto ng gatas, itlog, asukal, at cornstarch. Ganon. Para hindi maging scrambled yung ating eggs. So this time mga kabeshiwak ay gagawa naman tayo ng cinnamon streusel crumble. Meron tayo ditong melted butter, tapos nilagay ko na yung ating sugar, tapos yung ating flour, and then mix everything together until it forms a crumbly texture. And then, maglalagay din pala tayo dito ng cinnamon. Tapos, maglalagay din tayo ng asin. And then, mix everything together until it forms a crumbly texture like wet sand or small clumps. Ganon. Once ready na siya mga kabeshiwak, pwede na natin itong ilagay sa fridge to chill and form up while you prepare the rolls. Ganon. Tapos mga kabeshiwak, i-brush lang natin ito ng egg wash. Dahan-dahan lang siyang i-brush para hindi masira yung ating dough.
Tapos, ipa-flat natin ito like this kasi dyan natin ilalagay yung ating custard tapos yung caramelized na apple. So, bago pala natin i-flat, gamit yung ganyang kutsara ba yan o sandok, isasaw muna natin sa ating egg wash para hindi siya dumikit sa ating dough at para hindi tayo mahirapan. Tapos, maglalagay na tayo ng custard dito and then yung ating apples. Tapos, i-sprinkle na rin natin yung ating streusel, ganun. Tapos, after nyan, i-bake natin ito sa naka-preheated na oven natin for at least 15 to 18 minutes or until golden brown. So, wag natin siyang i-overbake kasi katulad natin. And finally, ito na yung ating finished custard apple cinnamon rolls. Tignan nyo naman mga kabeshi kung gaano siya ka-loaded with creamy custard, caramelized apples, at cinnamon streusel crumble on top. O, diba? Worth it lahat ang pag-made at paghihintay because look at that texture. Ang lambot, ang bango, at sobrang sarap while still warm. Perfect partner sa coffee or tea. Ito na po yung ating binake mga kabeshiwak. Taste test. Ayan. OMG. Ang sarap. Napaka-soft and fluffy yung ating bread. Tapos may pagka lightly sweet. Tapos yung custard sa ibabaw. Super creamy niya and ang sarap. Pag natikman nyo to, tiyak na makakalimutan yung mga sakit at nagtis dyan sa puso nyo. Charot. Kain!